Isang pinagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw po ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ngayon ay nangyari taong 1991. Isa po akong kusinero na naghahanda sa iba't ibang klaseng okasyon, kagaya ng kasalan, binyagan at kaarawan. Masaya naman po ako sa aking ginagawa, ngunit ang aking ama na si Mang Elip ay hindi sang-ayon sa napili kong trabaho. Pero dahil yun na ang kinagisnan kong gawain, hindi na ako napigilan ng aking ama. Dahil po kasi ito sa isa ko pang dahilan na ilalahad ko po sa bahagi ng aking istorya. May kaugnayan po kasi ito sa mga kampon ng kadiliman na matagal ko nang sinusubaybayan. Ngunit isang gabi, bigla po akong nakakita ng kakaibang nilalang na hindi ko po makakalimutan. May taglay siyang liwanag na siyang ginagamit niya para makapambiktima ng mga tao. At ang nilalang na ito ay may kaugnayan sa aking pagkatao. Ngunit bago ko nga po pala simulan ang aking kwento, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng totoong lugar sa pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Mando, at ito ang aking kwento. Pino, pabot nga ako ng sibuyas tsaka bawang. Heto. Teka, akala ko ba meron ka ng katas ng bawang sa boteng dinala mo kanina? Iba ang pinaggamitan ko nun. Basta akin na mga sangkap. Siya nga pala, huwag mong kalimutang ihanda ang igado sa labas para may makain ng ibang mga bisita na nag-aasikaso sa pag-aayos sa paggaganapan ng binyag. Oo na, tapos ko na pong gawin. Nakahanda na po, Master. Mabuti naman kung ganun. Bilib din naman talaga ako sa iyo, tol eh. Mabilis kang kumilos, grabe. Natapos mo agad ang minudo at igado. Para bang katumbas mo ang 2 tao eh. Sa kasal ko, ikaw ang kukunin kong kusinero Sus, matagal pa yun. Pagputi pa ng uwak. Tsaka, bakit ba palagi mo akong pinupuri ngayon Teka. Uutang ka lang yata sa akin no? Hindi Ito naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Hindi kaya lugi ka na naman sa ibabayad nila sa'yo? Tol, kung gusto mo maraming kumuha ng serbisyo mo, mahalin mo rin ang trabaho mo. Tapos, huwag mong iisipin ng bayad o lugi ka sa serbisyo. Ang mahalaga, masaya ang ating kliyente. Tapos. Kliyente talaga, no? Ay, teka. Maiba nga pala tayo ng usapan. Alam ba ni Mang Ilip na magluluto tayo sa binyag? Hindi ko na pinapaalam kay tatay ang tungkol sa mga trabaho ko. Magtatalo na naman kami nun Mamalasin na naman ako sa trabaho. Baka masugatan na naman ako sa pag-iisip ng masasakit na salitang sasabihin niya sa akin. Mabuti na yung kumikilos ako ng walang inaalalang iba. Basta ang paalam ko sa kanya, maghahanap lang ako ng trabaho. Pambihira. Loko talaga, Mando. Mas lalo yung magagalit sa'yo dahil nagsisinungaling ka sa kanya. Basta, bahala na. Ang mahalaga, walang masama sa trabaho ko. Tsaka, buhay ko naman to Teka, Mando, matanong nga kita. Ano ba yung nilalagay mong likido sa lahat ng mga niluluto mo? Madalas ko kasi napapasin ang 2 kulay pulang bote. Para saan ba yun? Yun ang sikreto ko. Pampalasa at pampasarap to ng luto. Kapag natikman nila ang luto ko, hahanap-hanapin talaga nila. Hindi na nila makakalimutan. Hanggang sa maging sila ay kukunin na ang aking serbisyo. O di ba?
Kaya pala mas lalong dumarami ang suki mo eh. Kanina nga, pagdaan ko dun sa tapat ng mahabal na mesa, nagtatanungan sila kung sino nagluto ng pagkain. Nako, panigurado, merong tao na lalapit sa'yo at ikaw na ang paglulutuin nila sa kanilang okasyon. Hindi nga nagkamali ang kaibigan ko na si Pino. Pinuntahan kami mismo sa kusina ng isang matabang babae at sinabi niyang kaarawan niya sa sunod na araw kung pwede raw ba ay ako na ang magluto para sa kanya. Kaya naman, siniko ako ni Pino sa labis na tuwa. Naku, maraming salamat po sa tiwala. Sige po, ako na po magluluto para sa handa po ninyo sa inyong kaarawan, ma'am. Basta, iandahan niyo lang po ang mga sangkap at ako na po ang bahala doon. Masayang nagpasalamat ang matabang babae at wala raw magiging problema sa mga sangkap maging sa bayad. Nagkatinginan kami ni Pino nang umalis ang babae. Kita mo na, Chong? Naniwala ka na sa akin? Talagang masarap kang magluto. May bisa ang pampalasa mo. Shh! Huwag kang maingay. Sikreto lang yun eh. Sa'yo ko lang sinabi ang sikreto ko. Ang ingay mo naman. Oo na. Ano ba kasi ang sangkap ng sikretong likido na yon? Basta sikreto nga, di ba? Kapag sinabi ko sa'yo, edi hindi na sikreto yun. Ito naman, walang tiwala sa akin. Tol, meron akong tiwala sa'yo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo tungkol sa sikreto ko, di ba? Pero yung tungkol sa sangkap ng likido na ginagamit ko, ako lang ang dapat na makakaalam nun. Mawawala kasi ang bisa ng aking sikretong likido sa sandaling may ibang makaalam nun. Basta tol, magtiwala ka na lang sa akin. Puro ka na bang kalokohan eh. Pinaglalaroan mo na naman ako eh. Hindi kita pinaglalaruan. Basta, magtiwala ka lang. Hindi na ako kinulit ng aking kaibigan. Mabilis na kaming kumilos sa pagluluto at pagtatadtad ng karne. Pagkalipas ng ilang oras na paghahanda at pagluluto, dumating ang batang bininyagan. Masaya ang lahat sa niluto kong mga ulam. Dahil sa tuwa ng mga magulang ng bata, dinagdagan pa nila ang bayad sa akin at may naiiwi pa akong ulam. Yun ang nagawa kong pagkakamali. Dahil naging dahilan yun para malaman ni tatay kung saan ba talaga ako nanggaling. Pambihira ka naman talaga, oo. Nakukuha mo na magsinungaling sa akin, ha, Mando? Paano may papaliwanag sa akin ang dala mong ulam, ha? Saan ka totoong nanggaling? Akala ko ba'y maghahanap ka lang ng trabaho? Trabaho naman talaga ang pinuntahan ko, tay. Isa pa, kung hindi naman po ako magsisinungaling sa inyo hindi nyo naman po ako papayagang umalis Alam niyo naman na po ito na ito lang po ang trabaho ko, di ba? Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit niyo po ako pinipigilan. Wala kang mararating sa trabaho mong yan, Mando. Matutulad ka lang sa akin. Humunti ka na ako makapatay ng mga tao dahil sa maling sangkap na nailagay namin sa aming niluluto. Gusto bang mangyari yun sa'yo, ha? Tay, hindi po mangyayari yun sa akin. Magkaiba naman po tayo Isa pa, nag-iingat po ako. Sinisiguro ko pong malinis ang aking niluluto, tay. Walang mapapahamak sa ginagawa ko. Pinipili ko rin po kung sinong kaibigan ang pagkakatiwalaan ko. Kaya wala na po kayong dapat na alalahanin pa. Huwag kang magmalaki, Mando. Ganyan din ang nangyari sa akin. Bago ko sinabutahin ang sarili ko kaibigan, wala rin akong tiwala sa kaibigan mo. Kaya ang mabuti pa, itigil mo na yan. Kung ipinagpapatuloy mo na lang ba pag-aaral mo sa pagpupulis, di sana hindi sa pagluluto sa kusina ang binabagsakan mo. Maganda sana ang katayuan natin ngayon sa buhay. Maganda rin naman pong katayuan natin sa buhay, tay. Kontento po ako sa kung anong meron po tayo ngayon. Hindi po ako naghahangad ng yaman sa mundo, tay. Malusog na pangangatawan at maayos na trabaho, sapat na po yun para sa akin. Sapat nga ba yan sa buhay natin, ha? Kontento ka ba talaga sa ganitong buhay? Maraming pwedeng trabaho dyan. Basta't wag lang ang pagluluto. Tay, ilang beses ko po bang ipapaintindi sa inyo na gusto at mahal ko po ang trabaho ko.
Tsaka tay, pagod na po ako makipagtalo sa inyo. Sige na, gusto ko muna magpahinga. Ganyan ka naman kapag nagtatalo tayo Palagi ka na lamang umiiwas. Anak, para sa iyo rin naman ang lahat ng sinasabi ko. Isipin mo naman, ang taong nag-aalala para sa iyo. Pambihira ka naman, oo. Kaya pala hindi mawala-wala ka ba sa dibdib ko? Dahil nagluluto ka na naman para sa iba. Ay nako, nakakapagod ka ng pagsabihan. Nakakasawa na. Tay, sawa na rin po ako makipagtalo sa inyo. Hindi nyo rin naman ako pinakikinggan Kaya mabuti pa, pabayaan nyo na lang po ako, Tay. Matanda na ako at alam ko na po ang ginagawa ko. Hindi mangyayari sinasabi mo na pabayaan kita dahil anak kita. Hanggat nasa poder kita, hanggat nasa loob ka ng pamamahay ko, makikialam ako sa buhay mo, sa lahat ng ginagawa mo. Dahil kung mapahamak ka, ako na ama mo ang magdudusa at walang iba. Hindi na ako sumagot sa aking ama. Diretso akong pumasok sa kusina. Pagkatapos kong maitabi ang ulam, ay agad akong pumasok sa loob ng aking silid. Ang hindi alam ni tatay, meron pa akong ibang ginagawa kapag sumasapit ang dilim. Lahat ng mga nakakatikim ng aking nilulutong ulam, palihim kong sinusundan. Birador ako ng mga aswang na nagpapanggap na tao sa araw. Karamihan sa kanila, hindi takot sa bawang. Ngunit kung ang katas ng bawang ay gagawin kong bertud, nagkakaroon yun ng masamang epekto sa kanila. Yun ang nag-iisang pamana sa akin ni Lolo Pong bago siya pumanaw. Ang gumawa ng bertud ng katas ng bawang. Yun din ang laman ng boteng madalas kong ipinapatak sa pagkain na niluluto ko. Sa oras na makakain sila ng pagkain na merong bertud, makakaramdam sila ng kakaibang gutom. Mapipilitan silang lumabas at maghanap ng pagkain sa kakauyan. Kaya naman, yun palagi ang inaabangan ko para sila ay patayin. Maghahanap na naman ako ng mga bibirahin na aswang. Humanda kayo sa akin, mga diablong buwang kayo. Magsisimula na naman ako sa paniningil ng pautang. Ngumisi ako ng nakakaloko dahil pakiramdam ko nababawasan ko ang masasamang nilalang sa baryo namin. Nagsimula ang pagiging berador ko nang mamatay ang aking ina sa aking harapan. Pinaslang siya ng mga aswang na may kulay itim na maskara sa muka. Ngunit sa tagal ko nang ginagawa ang bagay na ito, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahahanap ang taong pumatay sa aking ina. Balak kong simulan ang paghahanap sa kanila sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang puwersa. At yun ay ang isa-isain ang lahat ng kampon ng kadiliman. Kaya pagsapit ng gabi, dinala ko ang aking itak. Suot ang balabal at sombrerong salakot. Mabilis kong tinahak ang daan papunta sa kagubatan. Maghihintay ako sa pagdating ng mga aswang. At habang naghihintay ako, naguhukay ako ng lupa para sa libingan ng mga aswang. Hindi nagtagal, bigla akong nakarinig ng malakas na igik ng baboy ramo na parabang humihingi ng saklolo. Bumungad sa aking paningin ang isang aswang na taong lobo. Nilalantakan niya ang lamang loob ng kaawa-awang baboy ramo. Hoy, taong lobo! Bakit naman nilalantakan mo agad ang katawan ng baboy ramo, ha? Nagpasabi ka man lang sana para ako na mismong kumatay niyan at tagluto para sa'yo. Tumayo ang nilalang at humarap sa akin. Ngumisi siya kasabay ng malakas niyang pag-angil. Tumutulo ang malapot niyang laway na may bahid pa ng dugo mula sa kinain niyang baboy ramo. Humakbang siya para sumugod sa akin, kaya naman maigpit kong hinawakan ang aking itak. Sinalubong ko siya ng taga. Tumama ang talim sa kanyang leeg. Umikot ako at sinipat ko siya sa likod.
Umangil ang aswang dahil sa labis na sakit. Muli siyang umatake sa aking kinaroroonan gamit ang kanyang bibig. Naiwasan ko ang mahahaba niyang pangil. At sa paglukso ko ng mataas, itinara ko ang itak sa kanyang likod. Mas ibinaon ko pa yon at inikot-ikot ang talim sa loob ng kanyang laman. Bumagsak ang nilalang sa lupa at nagbago ang anyo nito. Tumambad sa aking paningin ang isang lalaking naliligo sa sarili niyang dugo. Anak ng putya, oo. Sinasabi ko na nga, be. Nakita kita sa binyagang kanina. Akala mo makapagtatago ka sa akin, ha? Ano? Ngayon, sigurado ang pagtataklob ko sa iyo ng lupa ay walang makakaalam na patay ka na. Pati pulis na maghahanap sa iyo, hindi nila matatagpuan ang bangkay mo. Pagkatapos kong bunutin ang talim sa likod ng aswang, hinila ko ang kanyang mga paa at dinala ko siya sa kinaroroonan ng aking ginawang libingan. Lahat ng mga aswang na napapatay ko, inililibing ko sa lupa sa may bandang kakauyan. Saka ko tataniman ng mga namumulaklak na halaman kagaya ng gumamela. Yan ang magiging silbi mo ngayon, ang maging pataba ng halaman na gumamela. Mission accomplished na naman ako. Isang aswang na naman ang napabagsak ko. Pagkatapos kong mapatay ang isa sa mga aswang na taong lobo, saka lang ako nakatulog ng maimbing. Palagi kong nakikita sa aking panaginip ang aking ina habang humihingi siya ng tulong sa akin. Ano ba ang magagawa ng isang 7 taong gulang na bata kundi ang panoorin kung paanong winakwak ng aswang ang tiyan ng aking ina? Kaya mabuti na lamang merong tumulong sa akin noon at nakaligtas ako sa malalim na saksak ng kuko ng aswang sa aking balikat. Kaya naman, sa tuwing naaalala ko ang bahaging yon sa aking nakaraan, hinahaplos ko ang aking peklat at muling bumabalik ang galit sa aking dibdib. Kinabukasan ay maaga akong umalis ng bahay. Hindi ko na hinintay na magising si tatay. Kaagad akong nagpunta sa bahay ng aking kaibigan na si Pino. Nadatnan ko siyang may kausap na mga tanod. Kaya naman, nilapitan ko sila at nakiusyoso na rin. Pino, ano nangyayari dito? Bakit ka pinuntahan ng mga tanod? Paano? May nawawala na namang lalaki kagabi. Ang balita, huling nakita raw yon sa binyagan. Tinanong lang ako kung anong oras ako umuwi. Isa pa, marami rin daw bata ang nawawala sa baryo natin at hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin ng mga pulis at tanod. Anong sabi mo sa kanila? Sabi ko maaga tayong umuwi kahapon, kaya hindi ko napansin na lalaking hinahanap nila. Teka, bakit ka nga pala naparito? Wala naman tayong trabaho, di ba? Bakit? Masama ka na bang bisitahin ngayon? Teka. Parang alam ko na yata yan, ah. Nag-away na naman ba kayo namang ilip? Kabisado mo na talaga ako, tol, ah. Ano pa nga ba? Nagtalo na naman kami kahapon. Lagi na naman niyang pinagpipilitan ang gusto niyang mangyari. Pati ang pagtigil ko sa pag-aaral, nauungkat rin niya. Anong balak mo ngayon? Ano pa nga ba, di dating gawi, tumambay rito habang walang trabaho. Magsasalita pa sana ako nang makita ko ang isang matandang lalaki at isang magandang babae. Naglalakad sila papunta sa bahay ni Pino. Pagkatapos ay diretsong pumasok sa loob ng bahay ng aking kaibigan para kausapin ang mga magulang nito. Tol, may bisita kaya ata. Sino kaya sila? Alin ba sa kanila? Yung matanda o yung dalaga? Pambihira ka naman, oh. Siyempre pareho. Umandar na naman ang kalokohan mo, eh. Si Lolo Castor ang matanda. At yun naman ang kanyang apo na si Dita. Anong sadya nila sa mga magulang mo? Ang alam ko nagsasanla si Lolo Castor ng lupa sa mga magulang ko. Kailangan nila ng pere dahil kailangan nilang umalis sa baryo natin. Ha? Bakit daw?
Aba, malay ko. Wala naman akong karapatan na mag-usisa eh. Isa pa, para bang meron silang iniiwasan at may kinatatakutan. Minsan nga, may nakikita akong mga tao na sumusunod sa kanila eh. Wala naman akong masyadong alam sa dalawang yan eh. Dahil nakatira sila sa kabilang baryo. Tama ka. May nakikita nga akong nakasunod sa kanila. Ayun, oh. Akala siguro manhid ang mga taong sinusundan nila at hindi nahalata ang kanilang presensya. Kaya nga, huwag na tayong makialam sa problema nila, Chong. Magkunwari na lamang tayong walang nakikita. Ikaw pa naman ang hilig mong makialam sa buhay ng may buhay. Tapos ikaw ang kikilos para sa kanila. Kaya madalas kang bansagan na birador eh. Alam mo, Tol, hindi ko lang talaga kayang manahimik kapag may naaargabyado sa aking harapan. Naaalala ko kasi ang nanay ko. Alam ko naman yun, Tol. At dahil sa nangyari sa inyo ng nanay mo, may isang taong nagbuwis ng buhay para sa inyo. At naging bayani pa ng ating Mario. Isang mapait na ngiti ang isinukli ko sa aking kaibigan. Alam niya ang tungkol sa aking nakaraan. Buong araw na ginulo ng maglolo ang isip ko. Hanggang sa pagsapit ng gabi na nakauwi na ako sa bahay. Hindi ako mapakali. Para bang gusto ko silang tulungan. Kaya naman, kahit nakahiga na ako sa aking katre para matulog, ay panay ang baling ko sa aking higaan. Hanggang sa nakatulugan ko na ang pag-iisip sa maglolo. Kinabukasan ay nadatnan ko si tatay na nakaupo sa bangko. Sadya niyang hinintay ang paggising ko. May dala ka na naman na itak. Bihis na bihis ka. Saan ka na naman papupunta, Mando? Tay, alam niyo naman po, di ba? Kung saan po ako pupunta. Huwag na po natin itong pagtalunan, tay. Tumayo ang aking ama at galit na lumapit sa akin. Hinablot niya ang hawak kong itak. Akin na nga to. Hindi ka aalis, Mando. Tay, ibalik niyo po ang itak ko. Huwag niyo po akong subukan lumaban sa inyo. Anak niyo lang ako. Hindi niyo po ako kailangan rendahan na parang kalabaw. May sarili na po akong pag-iisip. Kaya alam ko po ang ginagawa ko. Akala mo ba, hindi ko alam na bukod sa pagiging kusinero mo, ay meron ka pang ibang ginagawa, ha? Tay, ano po bang ibig niyo sabihin? Anak kita. Kaya alam ko kung anong pinaggagawa mo tuwing sumasapit ang gabi. Kaya rin ako nagkaaga nito dahil nag-aalala ko sa'yo. Hindi ako makakapayag na umalis ka at magluto para sa iba. Delikado lang ginagawa mong yan. Ang buong akala mo ba, kung mababawasan mo ang puwersa ng mga aswang ay matatahimik ka na? Hindi! Hindi ka matatahimik. Mas lalo mo lamang inilalagay sa panganib ang buhay ng mga tao rito. Pati ang buhay mo, anak. Hindi ako makapaniwalang alam ni tatay ang tungkol sa aking ginagawa. Pero imbis na makinig ako sa kanya, mas lalo akong naging matigas at ipinaglaban ko kung ano ang sa tingin ko ay tama. Ngayong alam niyo na po ang ginagawa ko, tay. Mas lalo niyo po akong hindi mapipigilan. Iniligtas ko po ang mga tao at hindi ko sila inilalagay sa panganib. Pagkahamon ng digmaan ang ginagawa mo, Mando. Sino maapektuhan kapag napahaba ka, ha? Mabuti sana kung hindi nila malalaman ang mga pinagagagawa mo. Paano kung makarating sa pinuno ng mga aswang na ikaw ang pumatay sa kanyang mga alagad? Sige nga, paano ka? Nakita mo naman, di ba, kung gaano karami ang namatay nang sumalakay sila sa baryo natin. Kailan ka titigil? Kapag marami nang namatay? Hanggat hindi ko po nahanap ang aswang na pumatay sa nanay ko, walang dahilan para tumigil ako, tay. Nakapagpasya na ako. Itutuloy ko ang nasimulan ko. Akin na po ang itak ko, tay. Kailangan ko na magtrabaho. Hindi na nagsalita ang aking ama. Nang iabot niya sa akin ang itak, isinukbit ko yun sa aking bewang habang hindi tumitingin sa kanya. Dinala ko ang iba ko pang gamit sa pagluluto. Tahimik akong umalis sa bahay. Dumiretso ko sa bahay ng matandang babae na nakilala ko sa pangalang Aling Delia. Sa kanya ako magluluto
bilang pagganda sa kanyang kaarawan. Pagdating ko, nadatnang kong naghihintay sa akin sina Pino at Aling Delia. Nakangiting sinalubong ako ni Aling Delia at isinama niya kami sa loob ng kanilang kusina. Aba, talaga palang pinagandaan niyo po ito, Aling Delia. Malinis pong kusina. Maginawang kumilos kapag ganitong maayos ang lugar. Gaganahan na naman ito si Mando, Aling Delia. Tiyak na magiging masaya ang karawan nyo. Masayang nagpasalamat sa amin si Aling Delia dahil maaga raw kaming dumating nang makalis ito sa aming harapan. Sinimulan na naming hiwain ang mga sangkap para sa aming lulutuin. Nagtadtad din ako ng karne habang si Pino naman ang naghanda ng malalaking kaldero at kawa. Sa gabi gaganapin ang okasyon, kaya naman gabi na rin kami natapos sa pagluluto ni Pino. Masayang nagpapasalamat si Aling Delia dahil sa masarap na pagkain niluto ko. Kaya lang, sa dami ng handa ng babae, gabi na rin kami nakauwi. Hindi ko tuloy magagawa ang mga binabala ko. Sa kakahuyang kami dumaan ni Pino dahil umiiwas kami sa mga taong lasing. Grabe, ngayon lang tayo ginabi ng uwi ah. Kadalasan naman, maaga natin natatapos ang trabaho. Hindi ko kasi inaasahan na marami palang handa si Aling Delia. Tara na, bilisan mo na lang sa paglalakad at baka mas lalong umusok ang ilong ni tatay dahil sa galit. Sigurado akong naghihintay siya sa pagdating ko. Bago ako umalis kanina, nagkaroon pa kami ng matinding pagtatalo eh. Kaya panigurado, mauuwi na naman ito sa pag-aaway. Teka, Mando. Ayun oh, may mga tao sa gawing yun oh. Parang sina Kapitan at ang mga tanod niya. Oo nga no. Ano kaya meron dun? Parang nagro-ronda sila sa bahagi na to ng gubat ah. Bakit kaya? Ngayon lang sila nagsimula sa pagroronda pagkatapos mawala ng lalaking bisita sa binyagan. Pero sa tingin ko, Tol, may masamang nangyari sa isa sa kanyang mga tanod. Halika, tignan natin. Baka may maitulong tayo. Nagmandali kami ni Pino sa paglapit sa mga tanod at kay Kapitan. Ngunit nanlaki ang mga mata namin nang makita ang pinag-uusungang tanod. Wala na yung buhay at naliligo na sa sarili niyang dugo. Kapitan Muer, ano po nangyari sa kanya? Sumagot si Kapitan Muer at sinabi nitong bigla silang sinalakay ng mabangis na baboy ramo. Wala raw silang nagawa nang tangay nito ang tanod niya at nang sundan raw nila. Wala na itong buhay at wasak na ang tiyan. Nag-aalalang napasulyap sa akin si Pino habang ako naman ay nakuyom ko ang aking kamao dahil sa galit, lalo na at bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni tatay. Mas lalo ko lamang daw inilalagay sa panganib ang mga tao. Saan po nagpunta ang hayop na pumatay sa kanya, Kapitan Moira? Teka, Mando, anong gagawin mo? Hahanapin ko siya. Hindi ko hahayaan na meron na namang magbuwis ng buhay nang dahil sa mga ganong klaseng nilalang. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Mapanganib ang gagawin mo, Tol. Hindi ka naman tanod o kapitan para problemahin pa ang bagay na to. Ipaubaya mo na kay Kapitan ang nangyari sa tanod niya. Baka mamaya niyan ikaw pa ang mapahamak. E di parang sinabi mo na rin na tama ang tatay mo. Mapapahamak ka at wala kang mararating. Pigil na pigil ko ang galit ko ng mga oras na yon. Habang habol ng aking tingin ang papalayong mga tanod na may usong sa biktima. Iginala ko ang aking paningin dahil balak kong hanapin ang aswang na yon. Ngunit hindi maaaring malaman ng kaibigan ko ang tungkol sa itinatago kong lihim bilang isang berador ng mga aswang. Halika na, umuwi na tayo. Umalis na tayo sa lugar na to at sa susunod, huwag na tayong dadaan dito. Pero tol, baka mamaya nasa tabi lamang ang baboy ramo na yun. At ano naman ang gagawin mo, Aber, kapag nakita mo ang baboy ramo? Mapapakabayani ka? Huh. Paano si Mang Inip? Sige nga, paano ang mga taong nag-aalala sa'yo? Tol, sinasabi ko sa'yo,
Mukhang alam ko na kung bakit ganun na lamang ang pag-aalala sa'yo ng tatay mo. Dahil matigas ang ulo mo eh. Kung hindi ka makikinig, pababayaan kita rito. Iiwan talaga kita sa lugar na to. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagbibiro. Pagkasabi ni Pino, ay iniwan niya ako. Naglakad siya, kaya naman, wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Pero habang naglalakad kami, bigla kaming nakakita ng ilaw na hugis bilog. Saka isang anino na may dala nun. Nagmamadali yun na pumasok sa madilim na bahagi ng kakawyan. Pagkatapos, ay biglang nawala. Tol, ano yun? Baka may naiwan na tanod at tinahabol siya ng baboy mo ah. Kung ganun tol, sundan natin. Baka kailangan niya ng tulong natin. Teka, sandali lang. Baka naman kung anong klaseng nila lang yun. Halika na, tol. Umuwi na tayo. Kaya niya na yun. Ikaw na ang nagsabi na baka may umahabol sa kanya na baboy mo, di ba? Halika na, bilisan mo. Sundan na natin siya. Hindi ko na hinintay na tumutol si Pino. Agad akong tumakbo at sinundan ko ang pinasukan ng nilalang na may hawak na ilaw. Ngunit pagdating namin sa gitna ng kakawyan, bigla akong natigilan. Tumambad sa aming paningin ang nakangising nilalang. Mataas ang kanyang tenga sa kanyang ulo. Nakalitaw ang malalagari niyang mga ngipin at mapupula ang kanyang mga mata. Matalim ang kanyang tingin sa amin ni Pino. Biglang nanigas ang aking tuhod. Dahil yun, ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ko ng ganong klaseng nilalang. Iba siya sa mga aswang na nakita ko. Kaya nasisigurado kong siya rin ang kauri ng nilalang na matagal ko nang hinahanap. Mando, yan na nga ba sinasabi ko eh. Anong klaseng nilalang yan? Hindi siya baboy mo. Para siyang halimaw na merong nagbabagang mga mata. Parang ilaw sa sobrang liwanag. Pino, aswang yan. Isang mabangis na aswang. Humarang ako sa harapan ni Pino. Ramdam na ramdam ko ang panginginig sa katawan ng aking kaibigan. Bigla kong dinukot ang bote sa aking bulsa at hinugot ang aking itak. Palihim ko yun na binuhusan ng bertud ng katas ng bawang. Saka ko yun itinutok sa kalaban. Sige, sumugod ka nang makita mong hinahanap mong hayop ka. Matagal ka nang namiminsala sa baryo namin. Kaya hindi ko nahahayaan na pati kami ay gawin mong hapunan. Umalulong ang nilalang na parabang huni ng isang aso. Agad itong tumakbo papalapit sa amin at inatake niya ako ng kalmot sa dibdib na agad ko rin namang naiwasan. Gumanti ako sa kanya ng taga na tumama naman sa kanyang kamay. Agad yung naputol at nang makita nito ang umuusok niyang laman, napasigaw ito sa labis na sakit. Tol, ano nangyari? Bakit para siyang nasusunog sa talim ng itak mo? Umuusok rin na kanyang laman. Nakalimutan mo na ba? Madalas natin itong pinanghihiwa sa bawang, di ba? Kaya yan, namimilipit siya sa labis na sakit. Palusot ko kay Pino. Hindi niya alam na merong bertud ang aking talim. Agad akong sumugod sa kinaroroonan ng aswang. Mataas akong tumalon at sa pagbagsak ko, itinarak ko ang talim ng aking itak sa kanyang balikat. Dahil sa malakas niyang sigaw, para bang nagtawag pa ito ng kasama. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang maraming nilalang nakahawig ng nakalaban ko. Lahat sila ay may nagliliwanag na mga mata na parabang ilaw mula sa sulo. Diyos ko, Mando! Pinalilibutan na nila tayo! Anong gagawin natin? Huwag kang hihiwalay sa tabi ko, Pino. Kailangan nating labanan sila. Dahil kung hindi, tayo ang papatayin ng mga yan. Ano ka mo? Paano? Nakakatakot na mga itsura nila. Mukha silang mga taong lobo na naaagnas sa katawan. Huwag mong tignan ang kanilang anyo. Ang isipin mo, mga baboy mo lang sila na madalas natin tagtadin kapag nagluluto tayo. Sila ang kakatayin natin ngayon. Hindi ko na hinintay na umatake sila sa amin. Mabilis akong tumakbo, pasugod sa kanilang kinaroroonan.
Sabay-sabay silang sumugod sa akin. Bawat atake nila ay sinasalubong ko ng taga sa kanilang leeg at tiyan. Ibinuhos ko ang galit sa kanilang lahat. Maya-maya pa ay merong matandang tumulong sa akin. Nakilala ko kagad si Lolo Castor habang tinataga niya ng itak ang mga kalaban ko. Umiiyak na siya sa labis na galit. Mga hayop kayo! Ilabas niyo ang apo ko! Ibalik niyo ang apo ko si Lita! Lolo Castor, mag-iingat po kayo! Dahil wala sa focus ang matanda, tinamaan ito ng kalmot sa kanyang balikat at sinaksak pa ito sa tiyan gamit ang kuko ng aswang. Nang bumagsak sa lupa si Lolo Castor, agad akong umatake ng taga sa kalaban. Ibinaon ko ang talim sa likod ng aswang, ngunit gumanti siya ng siko sa akin na tumama naman sa akin dibdib. Bumagsak ako sa damuhan at muntik kong mabitiwan ang aking itak. Habang si Pino naman ay nakikipagpambuno na rin sa mga aswang na nagbabalak na lumapit sa aming kinaroroonan. Inalalayan ako ng aking kaibigan na tumayo. Sunod, nilapitan namin ang matanda na nanghihina dahil sa dugong lumalabas mula sa nakabukan niyang sugat sa tiyan. Lolo Castor, may tama po kayo. Halika po, sumandal muna kayo sa puno. Ang aking apo, tinangay nila. Balak nilang ipakasal sa kanilang pinuno sa kabilang tribo. Nakikiusap ako. Tulungan niyo ako. Kung magtatagumpay sila, mapapahamak ang aking apo. Ginawa nila yun dahil sa singsing na nasa akin. Ngunit nahulog ko yun sa bahaging ito ng kakahuyan. Diyos ko naman, Lolo Castor. Ang komplikado na nga po ng sitwasyon nyo. Hinahanap nyo pa po ang singsing. Sarili nyo po muna ang isipin nyo. Mas mahalaga ang buhay ng aking apo at ng singsing kumpara sa buhay ko. Sige na, tulungan mo ako. Tol, bilisan mo. Papalapit na ang mga aswang sa atin. Sila muna ang harapin natin. Napatingin ako sa gawi ni Pino at napansin ko ang 5 nilalang na dahan-dahang humahakbang papalapit sa aming kinaroroonan. Agad akong tumayo at itinutok sa kanila ang aking hawak na itak. Iwinasiwas ko yun sa ere, sabay takbo pasugod sa kanila. Umikot ako at lahat ng tamaan ng aking talim sa katawan nila bumabaon. Bumagsak sila sa lupa habang umuusok ang kanilang mga sugat. Samantalang si Pino naman, itinarak niya ang itak sa leeg ng mga aswang. Nagkikisay ang kanilang katawan hanggang sa bawian sila ng buhay. Humihingal na napasulyap ako sa gawi ng matanda. Halika, Pino. Alalayan natin tumayo si Lolo Castor. Kailangan nating madala siya sa bahay para magamot kagad ang sugat niya sa tiyan. Ang singsing! Kailangan mahanap niyo, singsing! Magliliwanag yun sa pagsikat ng buwan. Mahalaga ang aking singsing! Nakikiusap ako sa inyo! Sige po, wag po kayong mag-alala. Ako na po maghanap sa singsing nyo. Pero sa ngayon, kailangan niyo po munang magamot kagad. Tara na po, umalis na po tayo sa lugar na ito. Pinagtulungan namin ni Pino na alalayan at buhatin si Lolo Castor. Mabilis naming tinakandaan papunta sa bahay namin. Sakto ang dating namin at gising pa si tatay. Hindi siya kagad nakapagsalita nang makita ang duguan na matanda. Tay, tulong po! Tulungan niyo po si Lolo Castor! At sino naman ang matandang yan? Saan niyo yan nakita? Tay, mamaya na po kayo magtanong. Tulungan po muna natin si Lolo Castor para mapigilan po ang pagdurugo ng sugat sa kanyang tiyan. Saka na po namin ipapaliwanag ang mga nangyari, Mang Ilip. Kailangan niya po muna ng tulong natin. Ay nako, pambihira na. Sige na nga. Paigay niyo na sa katre at ihahanda ko lang ang malinis sa tubig para mapunasan ang sugat niya sa tiyan. Mabilis na kumilos si tatay papunta sa kusina. Habang kami naman ni Pino ay inasikaso namin ang higaan ni Lolo Castor. Nakapikit lang ang mga mata ng matanda habang bakas sa kanyang muka ang labis na sakit. Tinanggal ko ang kanyang damit, ngunit bigla akong natigilan
nang hawakan niya ang aking kamay. Nakikiusap ako. Kunin mo ang sigsig sa kakauyan at iligtas mo ang aking apo. Nasa paganib siya. Malakas ang kutob ko na dinala siya sa tribo ng Anggano. Biyag siya ng mga yon. At ilan sa mga batang nawawala sa baryo niyo ay nandun din. Sigurado ko, sila ang may gawa nun. Dahil sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng kanilang pinuno at ng aking apo, na anak ng isang babaylana. Kahit hindi niyo po sabihin, ililigtas ko po ang apo niyo. Pati na po ang ibang mga biyag sa kanilang tribo. Unahin mo munang hanapin ang singsing bago ka maunahan ng mga aswang na mangingilaw. Yun ang kukumpleto sa kanilang ritual sa kasal. Ano, Lolo Castor? Aswang na mangingilaw? Ano pong klaseng nilalang yun? Sila ang nilalang na may nagliliwanag na mga mata. May kakayahan silang akitin ang kanilang biktima sa pamamagitan ng liwanag na nililikha ng kanyang mga mata. Sa sandaling makuha nilang singsing, yun na rin ang magiging hudyat ng pagsalakay nila sa baryo natin bilang pagpapalawak ng sakop ng kanilang tribo. Mababago ang kagulian at maahawa ng aswang ang lahat ng taga rito. Sandali lang po, Lolo Castor. Ano po bang klase ng singsing na yun? Gaano po ba yung kaalaga? Ang singsing ay sinaunang singsing ng supremo ng mga aswang. Katumbasyon ng korona upang kilalanin ang pagiging hari ng kung sino mang may suot nito. Ganon yung kaalaga sa pinunong kumuha sa aking apo. Pero bakit meron po kayong ganun? Supremo rin po ba kayo ng mga aswang? Hindi. Tagapagbantay lang ako ng singsing upang hindi ito mapasa kamay ng kanilang pinuno. Kaya mag-iingat kayo. Kailangan nyo magmadali. Mahalaga ang bawat oras. Hindi ako makakapayag na isali niyo ang anak ko sa kalokohan niyo. Nagulat kaming tatlo sa biglang pagsingit ni tatay sa aming usapan habang hawak niya ang palangganang may tubig. Inilapag niya yon sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos ay naupo sa tabi ni Lolo Castor. Ayoko masangkot ang aking anak sa mga kalokohan niyo. Hindi ito isang kalokohan, kundi paghingi ng tulong. Ang tribo na tinutukoy ko ay minsan na rin pumatay sa mga tao sa baryong ito. Kung ganun, hahayaan niyo ba na maulit yun? Bigla ko napaunat sa aking pagkakatayo nang marinig ko ang sinabi ni Lolo Castor. Mukhang hindi ka na kailangan gamutin. Nakikita ko naman na malakas na ang katawan mo. Sanay na akong masugatan. Hindi niyo man lang ba itatanong kung sino ang aking anak? Sino po ba, Lolo Castor? Siya ang bayaning nasawi habang nagliligtas ng mga tao sa baryong ito. Ang ama ni Lita na isang babaylana at ang taong nagligtas sa buhay rin ni Mando. At ngayon na ang anak naman niyang nangangailangan ng tulong. Ipagkakait niyo ba yun sa kanya? Bumakas sa mukha ni tatay ang pagkabigla. Kilala niya ang babaylan na tinutukoy ni Lolo Castor. Diyos ko, totoo po ba sinasabi niyo, Tatay Castor? Tay, narinig niyo naman po, di ba? Si Lita po ay ang anak ng taong pinagkakautangan ko ng buhay. Kailangan po ng anak niya ang tulong ko. Ito na po ang pagkakataon para makabayad po ng utang sa kanyang ama. Pero, Chong, ano bang delikado na iisip mong gawin? Kahit na, may tiwala ako sa kakayahan ng bertud ng katas ng bawang. Umungol sa sobrang sakit ng tiyan si Lolo Castor. Kaya naman, inumpisahan ni tatay ang panggagamot sa kanya. Pagkatapos na gamutin ni tatay ang sugat ng matanda, nagpaalam na rin kami ni Pino na hahanapin namin ang singsing. Nung una, ay ayaw ni tatay na pumayag. Ngunit sa huli,
ay wala na rin siyang nagawa kundi ang tumulong na rin sa matanda. Pagdating namin sa kakahuyan, agad kaming naghanap ng singsing. Pambihira na yan. Saan naman natin hahanapin ang singsing ni Lolo Castor? Baka mamaya niyan matsyempo na naman tayo ng mga aswang na mangingilaw. Mag-iingat naman tayo, Pino eh. Kailangan lang natin maging alisto sa paligid natin. Pambihirang pangyayari naman ito sa buhay natin, oo. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng aswang. Ay nako, kung hindi sana nabanggit ni Lolo Castor ang tungkol sa namatay niyang anak, hindi ako tutulong dito eh. Nakakatakot ang kalaban natin. At konting pagkakamali lang natin, maaaring buhay natin ang maging kapalit. Nang tumulong sa ating lahat ang anak niyang babaylan, hindi siya nagdalawang isip na magbuwis ng buhay para sa atin. Kaya hindi ko ipagkakait sa kanya ang aking buhay. Mailigtas lang ang kanyang anak. Teka tol, ayun may mga tao. Dali, magtago tayo rito. Agad kaming nagtago sa likod ng puno at pinagmasdan ang mga tao na may dalang mga sulo. May hinahanap sila sa lugar kung saan namin natagpuan si Lolo Castor. Hanapin nyo! Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nahahanap ang mahiwagang singsing. Mga lintik talaga kayo. Bakit nyo inayaang makatakas sa matandang yun? Lumapit ang isa sa taong may dala ng sulo at sinabi nito sa lalaking nagsasalita kanina na merong tumulong sa matanda. Kaya naman nakatakas ito. Ano ka mo? May nakialam? Sino? Sino ang mga taong yun? Nagwala ang pinuno ng mga taong naghahanap sa singsing. Kaya naman, nag-aalala kong napatingin sa muka ng kaibigan kong si Pino. Sila ang tinutukoy ni Lolo Castor. Ngunit hindi naman sila mukhang aswang Baka naman nagpapalit lang sila ng anyo kapag aatake na sila sa kanilang bibiktimahin. Kailangan na nating umalis dito, Mando. Bago pa nila maramdaman ang ating presensya. Tara na. Teka, mamaya tayo alis. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano tayo makakapasok sa tribo nila. Teka, sandali lang. Ano bang iniisip mo? Huwag mo sabihin papasok tayo sa tribo ng mga Anggano. Kailangan pumasok sa lungga ng mga aswang upang mapag-aralan ang kanilang kakayahan at lakas ng kanilang puwersa. Tutol ako sa naiisip mong yan, Mando. Kung magpapadalos-dalos ka sa desisyon mo, yan na rin ang ikakapahamak mo. Kailangan ng tamang oras at panahon para sa ganitong kadelikadong pasya. Kung iniisip mo na magiganti sa kanila dahil sa nangyari sa nanay mo, paano naman kung pagpasok mo pa lang sa kanilang tribo ay mapahamak ka na? Hindi ako nakasagot sa sinabing ni Pino. Kaya naman, binalingan kulit ng tingin ang mga taong patuloy sa paghahanap ng singsing ni Lolo Castor. Hanggang sa nakita ng kanilang pinuno ang malakas na liwanag na nanggagaling sa gitna ng halamanan. Bumundol ang kaba ko sa aking dibdib nang magsalita ang kanilang pinuno na nakilala ko sa pangalang Hator. Sinasabi ko na nga ba't mahanap din kita? Matutuloy na ang aming kasal ng aking reyna. Matutuloy na ang aking paghahari. Nakita kong isinilid ni Hator ang singsing sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay tinawag nito ang kanyang mga alagad at agad na umalis sa lugar na yon. Saka lamang kami lumabas sa aming pinagtataguan. Pino, anong gagawin natin? Nakita na ni Hator ang singsing. Kung ganun, tiyak na matutuloy na ang kanilang kasal. Kailangan malaman to ni Lolo Castor. Nang masigurado naming wala na ang mga alagad ni Hator, agad kaming umalis sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay, ay nakatayo si tatay sa may pintuan ng balkonay. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala habang nakatingin sa aming dalawa ni Pino. Kumusta ang lakad nyo? Nahanap nyo ba ang singsing? Masamang balita nga po, tay. Wala na. Nakuha na po ng pinuno ng mga aswang ang singsing. Kusang lumiwanag po ang singsing nang lumapit po si Hator. Sinabi rin po ni Hator na matutuloy na ang kanilang kasal.
Ano ka mo, Hator? Hator ba ang pangalan ng pinuno ng tribo ng mga Anggano, ha? Opo, Tay. Yun nga po. Bakit po? Ang hayop na yun. Siya ang sumira sa aking pagkatao. Siya ang dahilan kung bakit tumigil na ako sa pagluluto sa mga handaan. Kung ganun, siya ang kinikilala ng Singsing bilang hahalili sa pagiging bagong supremo ng mga aswang. Siya po pala ang kaibigan nyo na dating sumira sa inyo sa paningin ng mga tao. Ang ibig sabihin po nun, may kaugnayan na nangyayari sa atin, Tay. Usang lumalapit ang pagkakataon para maitama po mga pagkakamali. Tama ka, anak. Hindi habang buhay matatakasan niya ang ginawa niya sa akin. Panahon na para matigil na ang kanyang kaibangan sa kapangyarihan. Pero, hindi na lang po bastang ordinaryong tao si Hator ngayong mag-ilip. Kundi siya po ang pinuno ng kanyang tribo. Ang pinuno ng mga aswang na mangingilaw. Matagal na hindi nakapagsalita si Tatay. Nag-alala siyang napatingin sa muka ng aking kaibigan. Pagkatapos, ay nag-aya na akong pumasok sa loob para silipin naman si Lolo Castor. Nakahiga siya sa katre at hinintay ang kanyang pagising. 2 oras din ang itinagal ng aking paghihintay. Maya-maya pa ay nagmulat ito ng kanyang mga mata. Mando! Nahanap niyo na ba ang Singsing? Ikinalulungkot ko po ang masamang balita, Lolo Castor. Nakita na po ni Hator ang singsing nyo. Matutuloy po ang kasal. Diyos ko! Ang apo ko! Kawawa naman ang aking apo. Siguro'y takot na siya sa mga oras na ito. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Castor. Ililigtas po namin ang apo ninyo. Gagawin ko po ang lahat para mabawi siya. Ano naman ang magagawa ng itak mo laban sa mga halimaw na yon? Meron po akong bertud ng katas ng bawang at magagamit ko po yun laban sa kanila. Ano ka mo? Totoo ba sinasabi mo? Meron kang bertud ng katas ng bawang? Opo. Matagal na po akong birador o mangangatay ng mga aswang. Kaya lang, hindi ko po kabisado ang lakas ng mga aswang na mangingilaw. Sapat na ang bertud ng katas ng bawang para sila ay pigilan. Ngunit ang pinuno ng mga aswang, may kakayahan siyang pagalingin ang kanyang sugat. Hindi siya basta-basta tinatablan ng bertud. Kailangan ng ikadalawang kapangyarihan. Ano? 2 kapangyarihan? Oo. Ang ikadalawang kapangyarihan na tutulong sa bertud ay ang mismong Singsing. Dahil yun din ang ginamit ng aking anak para labanan sila. Kailangan ng matinding pagsasanay para harapin ang mga aswang na yon. At sa 3 araw, sa pagsikat ng bilog na buwan, gaganapin ang kasal ng aking apo. Kailangan mapigilan yon bago pa man maisuot ng pinuno nila ang Singsing. Lolo Castor, ano po bang mangyayari kapag naisuot na po ng pinuno ang singsing? Diyos ko, magkakaroon siya ng 1,000 kapangyarihan na manggagaling sa lahat ng uri ng mga aswang. Lahat ng tataglayin ng mga aswang ay mapapasa kanya at gagamitin niya yon para lumikha ng bagong hari mula sa sinapupunan mismo ng aking apo. Sa oras na may sakatuparan niya ang kanyang mga binabalak, lahat ng mga tao sa baryong ito ay sasakupin niya. Kung ganun, Tatay Castor, kailangan natin magkaisa at magkaroon ng matinding pagsasanay bago sumapit ang 3 araw. Oo, Elip. Siya nga pala. Salamat. Salamat sa inyo. Binigyan niyo ako ng pag-asa. Dala ng aking awa, hinawakan ko ang kanyang kamay upang pagaanin ang kanyang kalooban. Naramdaman ko naman ang paghawak ni Tatay sa aking balikat bilang pagpapakita ng suporta sa aking mga desisyon. Sasama rin po ako sa inyo. Handa po akong tumulong. Maraming salamat, Pino. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa iyo. Tunay kang kaibigan ng aking anak. Patawarin mo ko
at hinusgahan kita kagad. Hindi po lahat ng mga kaibigan ay kagaya ng kaibigan nyo, Mang Ilip. Totoo po akong makisama sa inyong anak. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Hala, sige na. Magpahinga na muna tayong lahat. Saka na natin isipin ang paraan kung paano tayo makakapasok sa kanilang tribo. Naunang pumasok sa loob ng kanyang silid si tatay. Pagkatapos ay sa bahay na rin nagpalipas ng gabi ang aking kaibigan na si Pino. Naging madali sa aming magkaibigan na maisagawa ang pagsasanay, maging ang paggamit ng sandata. Kasama namin si tatay na siyang nagturo sa paggamit ng itak at bertud, habang si Lolo Castor naman ang tagagawa ng maraming bertud ng katas ng bawang na inilalagay namin sa bote kasama ng sangkap ng aming lulutuin. Ako ang nakaisip ng plano kung paano kami makakapasok sa tribo ni Hator. Pagkalipas ng 3 araw na pagsasanay, kung saan dumating na ang araw ng paghahanda sa kasal, hindi ko inasahan ang biglang pagdating ng bisita namin ni tatay. Si Hator mismo. Nasa labas siya ng aming bahay. Agad na nagtago si Lolo Castor sa loob ng silid niya at hindi nagpakita sa pinunong nasa harapan naming dalawa ni tatay. Anong masamang hangin ang nagtulak sa'yo para pumunta ka rito? Teka, ganyan ba dapat na salubong sa dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita? Wala akong kaibigan na traidor. Kaya sabihin mo na kung anong kailangan mo nang makaalis ka na sa harapan ko. Kailangan ko ang tulong mo. Mamayang gabi na kasi ang aking kasal. Ang gusto ko, ikaw mismo ang magluto para sa aking mga handa. Sasagot sana si tatay ng pabalang. Subalit agad kong siniko si tatay. Pagkakataon na namin yon para pumasok sa loob ng kanilang tribo. Mabuti na lang at agad na naintindihan ni tatay kung ano ang ibig kong sabihin. Kapag ba nagluto ako sa kasal mo, titigilan mo na ako at hindi ka na magpapakita sa akin? Eh paano kung maulit muli ang ginawa mo sa akin nun? Naku, hindi na. Nakaraan na yon, pare. Kinalimutan ko na yon. Isa pa, humingi na ako ng pasensya sa'yo, di ba? Nadala lamang talaga ako ng inggit sa kasikatan mo noon. Pangako, hindi ka magsisisi. Gusto ko lang na naroon ka para masaksiyan mo ang pag-iisang dibdib namin ng asawa ko. Gusto kong matikman niya ang pinakamasarap mong luto para sa amin. Sige, pagbibigyan kita. Saglit lang at maghahanda lang ako ng aking mga gamit. Mabilis kaming kumilos para sa paghahanda ng mga dadalhin namin sa tribo. Mabilis ang tibok ng aking puso dahil umaayon sa amin ang pagkakataon. Sakto rin ang pagdating ni Pino at nagulat ito sa nadatnan niyang bisita namin. Tol, saan kayo pupunta? Anong binabalak nyo? Tol, ito na ang pagkakataon natin. Ano, sasama ka ba? May bago tayong trabaho. Agad na naintindihan ni Pino ang ibig kong sabihin. Kaya naman, bago kami umalis, ay palihim akong sumulyap sa nakabukas na bintana ng silid ni Lolo Castor. Napansin ko na nakasilip siya at kahit hindi niya sabihin, alam kong nag-aalala siya at pinag-iingat niya kami. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa tribo ng mga Anggano, pinag-aralan kong mabuti ang paligid na aming nilalakaran. Pagkalipas ng 2 oras na paglalakad, narating namin ang kinaroroonan ng tribo ni Hator. Sa bungad pa lang ay sumalubong na sa aming paningin ang palapa ng nyog na nakaharang sa pintuan. May mga kulungan ng baboy ramo na siyang ihahanda sa kasal. Paglingon ko sa aming huling daan, nakita ko si Lolo Castor na nakasunod pala sa amin at nagtatago sa likod ng nyog. Hinintay niyang makapasok kami sa tarangkahan ng tribo, pero saglit kaming tumigil sa tapat ng 4 na lalaking nakamaskara ng kulay itim. Pamilyar sila sa akin at dahil doon,
Muling umusbong ang aking galit sa dibdib. Hinawakan ni tatay ang aking kamay. Nang magsalita, si Hator. Pasensya na kayo kung kailangan kong ipasuri ang inyong dala. Para na rin sa seguridad ng aking kasal. Bawal kasi ang paggamit ng bawang sa lulutuin ninyo dahil masela ng aking asawa. Tumingin si Hator sa kanyang mga tauhan at inutusan niya ang kanyang mga alagad na suriin ang aming mga dala. Lahat sila, tinignan nila maging ang aming mga bulsa. Inamoy rin nila ang aming itak, pati ang mga bote, kasama ng bertud ng katas ng bawang. Hindi nila malalaman ang aking dalang bertud dahil kasing amoy yon ng patis. Bueno, malinis naman pala ang mga dala-dala nyo. Hala, sige na. Dumiretso na kayo sa kusina. Merong isang matandang babae ang naghatid sa amin papunta sa kusina. Naririnig ko rin na isinarang mabuti ng mga tauhan ni Hator ang tarangkahan ng tribo. Kaya, nananatiling nasa labas si Lolo Castor. Nang dumaan kami sa tapat ng kulungan ng baboy ramo, bigla silang umungol at nagwala na parabang nagmamakaawa na sila ay patakasin. Bumundo lang aking kaba nang sa pagpasok namin sa kusina ay bumungad sa amin ang patay na baboy ramo. Nakalatag yon sa mahabang lamesa. Sinimulan namin kagad ang pagtatadtad sa karne habang wala kaming imikan. Sa pag-aalala na baka may makarinig sa amin at masira ang aming mga pinaplano, itinira namin ang ulo ng baboy ramo. Ako ang nagluto ng minudo at igado. Nagpalinga-linga muna ako sa paligid bago ko ibinuhos ang bertud ng katas ng bawang. Humanda kayo ngayon sa kakaibang epekto ng aking bertud sa inyo. Kakaiba ang timpla ng katas ng bawang dahil hindi nyo gugustuhin may mabuhay pa sa mga kalahi nyo. Lintik lang ang walang ganti. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Pino. Bumulong siya at sinabing nasa kabilang dingding si Lolo Castor. Sumenyas ang matanda para makapasok. Mabuti na lang at umalis na ang matandang babae na nagbabantay sa amin. Lolo Castor, paano po kayo nakapasok? Kabisado ko ang pasikot-sikot sa tribo at alam ko kung anong lugar ang walang bantay. Nauli na ako ng dating dahil nailuto nyo na ang baboy ramo. Ayos na po. Naibuhos ko na po ang bertud. Kaya wag na po kayo mag-alala. Hindi yun ang tinutukoy ko. Humanda ka sa makikita mo, Mando. Nag-aalala akong napasunod ng tingin sa paglapit ni Lolo Castor sa kalan na pinaglulutuan ko ng ulam. Dumakot si Lolo Castor ng abo sa may tungko. Pagkatapos, lumapit ito sa pugot na ulo ng baboy ramo. Sinabuyan ito ng abo ang ulo ng hayop. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang pugot na ulo ng isang binatilyo. Napaupo ako sa lupa at nanginig ang aking tuhod dahil ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon, ako ang pumatay sa binatilyong yon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa matinding awa sa bata. Lolo Castor, anong ibig sabihin ito? Ako ba ang pumatay sa batang yan? Sabihin nyo, ano po nangyayari? Nilinlang kayo. Halimaw sa mas halimaw pa ang lahat ng mga taong nakatira sa tribong ito. Ipinapakita ko lang sa iyo kung gaano sila kasama. Teka. Ayoko na. Natatakot na po ako. Hindi ko akalain na ang niluluto pala naming baboy ramo ay isa palang tao. Niloko kami ng sarili namin paningin. Wala kayong kasalanan. Hindi kayo ang pumatay sa bata. Nagawa niyo ang mga bagay na ito dahil sa una pa lang, ginamitan na kayo ng tagabulag. Ang matandang babae na nagatid sa inyo rito ay ang matandang mahusay sa paglinlang ng paningin ng tao. Ang ibig niyo po sabihin,
Ang mga nakakulong po na baboy ramo sa kulungan na daanan namin kanina ay mga tao at hindi totoong hayop. Oo, sila ang mga batang matagal lang nawawala. Sila ang magiging handa sa kasal nila ng aking apo. Ipinapakita ko sa inyo ito upang mag-ingat at pagbutihin ang pagpuksa sa kanilang lahat. Inatay namin ang isang batang walang kalaban-laban. Sinusumpa ko. Kakatayin ko ang pinuno nila at ang lahat ng mga aswang na mangingilaw. Ako rin. Handa na akong mamatay. Mabigyan lang ng gustisya ang nangyari sa batang ito. Nakakaawa naman siya. Kung nailagay nyo na ang bertud ng katas ng bawang, madali na sa atin ang mapabagsak ang kanilang puwersa. Malupit ang magiging ganti sa kanila ng paniningil natin sa lahat ng ginawa nilang kasamaan sa ating mga kababaryo. Si tatay, na hindi makapagsalita, ay biglang tumulo ang luha sa mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang dating kaibigan na tinulungan niya noon ay isa ng mabangis na pinuno ng mga aswang. Talagang isinama pa kay Niator sa kanyang plano, tay. Balak niyang patayin kayo. Hindi ko po alam kung bakit matindi ang galit sa inyo, Niator. Kasalanan ko, anak. Kasalanan ko kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Hindi ko na maitatama ang pagkakamaling nagawa ko. Pero sobra na ang kasamaan niya, Tor. Para gawin niya ang mga bagay na ito. Iniisip niya na naging karibal ko siya sa puso ni Wanda. Ngunit hindi. Nagkakamali siya. Kung ganon, ikaw pala ang kaibigan ng aking anak na si Alejandro. Kaya pala iniligtas niya kayo. Kahit buhay niya ang naging kapalit. Opo, Lolo Castor. Itatama ako ang maling pagkakaintindi ni Hator. Pero kailangan muna natin mag-isip ng paraan kung paano natin siya mapipigilan. Inilingan namin ang aming paningin sa paligid. At nang makita namin na walang nakakapansin kay Lolo Castor, saglit akong lumabas ng kusina. May nakita akong lalaking nagbabantay habang nakatayo sa kabilang pintuan. Kasing edad ito ni Lolo Castor. Binuhusan ko muna ng bertud ng katas ng bawang antalim ng aking itak. Saka ko patagong nilapitan ang bantay. Saka nilaslas ang leeg nito. Ipinasok namin siya sa kusina. Hinubaran namin siya ng kasuotan. Ipinasuot namin yon kay Lolo Castor. Kaya meron na siyang sandata na magagamit niya sa laban sa mga aswang. May kalayaan na rin siyang maglibot sa tribo para hanapin ang kanyang apo. Samantalang ang aswang naman na aking pinatay, sinimulan namin ni tatay ang pagtatadad sa katawan nito. Nang matapos kami sa pagluluto, naglagay ako ng abo sa aking bulsa. Ganon din si Pino. Matinding paghahanda ang ginawa namin hanggang sa mailabas namin ang mga pagkain. Tol, mukhang sinisimulan na nila ang ritual ng kanilang kasal. Ama ka, Pino. Magsisimula na nga. Teka, nahanap mo na ba si Lolo Castor? Di ko pa siya nahahanap, tol eh. Halos pare-pareho sila kasi nakasuotan. Pero malaga, nasa harapan natin ang kanyang apo. Ligtas at walang sugat sa katawan. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo, anak. Handa na rin ako pagdating ng oras na kainin na nila ang ating niluto. Hindi na rin ako makapaghintay. Sabik na akong makita kung paanong ubusin ang kanilang lahi. Kung paano ko silang kakatayin. Kagaya ng ginawa natin kanina sa kanilang kasama. Matalim ang tingin na ipinukul ko sa nakatayong si Hator. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng tambol mula sa kanyang mga alagad. Madilim ang paligid at tanging sulo lamang ang nagbibigay ng liwanag sa bulwagan ng kanilang pagdadausan ng kasal. Maigpit ang kapit ko sa aking itak na nakasukbit sa aking bewang, lalo na nang marinig kong magsalita si Hator. Ngayong tapos na ang ating paghahanda at pagsisimula ng ritual. Simulan muna natin
ang pagkain sa mga alay ng ating tribo para sa masayang pagsasama namin ng aking pinakamamahal na asawa. Pero bago yon, gusto kong pakainin muna natin ang ating mga bisita. Sa amin nabaling ang atensyon ng mga taong naroroon. Pabulong naman na nagsalita ang aking ama. Sigurado ko na may ibang binabalak si Ator. Kaya niya ako isinama sa okasyong to, anak. Mukhang nararamdaman niya ang binabalak natin pagsalakay sa kanya. Malakas ang kutob kong hindi siya nagtitiwala sa atin, Tay. Kahit ano pang dahilan niya, sa araw na ito, magaganap ang kanilang malaking pagkakamali. Ang kainin ng niluto nating pagkain. Natigil kami sa aming pag-uusap ni Tatay nang lumapit sa amin si Ator. At kagaya ng hindi inaasahan, pinauna niya kaming kumain. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil alam naming karne ng tao ang nasa hapag. Ngunit kailangan naming magpanggap na totoong pagkain ang nasa harapan namin. Ano pang hinihintay nyo? Gusto kong makita na ligtas kainin ng mga pagkaing iniluto nyo sa amin. Pasensya na. Pero hindi talaga ako nagtitiwala kahit sa kaibigan ko pa. Kagaya ba ng ginawa niyo kay Tatay? Parang natatakot kayo sa sarili niyong anino ah. Iniisip niyo ba? Nagagawin namin sa inyo ang ginawa niyong paninira sa aking ama? Alam mo pala ang tungkol sa bagay na yon. Lahat ay alam ko. Maging ang pagpatay niyo sa aking ina. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at lumabas na lamang yon sa aking bibig. Kaya naman, inakala ko na magbabago ang pakikitungo sa amin ni Hator. Pero nanatili siyang kalmado na parabang walang narinig at masamang tumingin sa aking ama na si Elip. Sige, ako ang kakain ng lutong inihanda namin ng aking anak para ipakita sa'yo na hindi kami kagaya ng ginawa mo sa akin noon. Ngumisi ng nakakaloko si Hator habang ako naman ay pigil ang pagsuka sa nakakadiring sitwasyon namin ni Tatay. Kumuha ng kutsara ang aking ama, saka naglagay ng minudo sa kanyang plato. Walang pag-aalinlangan na kinain yun ni Tatay. Ipinakita niya ang pagkaganado niya sa lasa ng pagkain, habang ako naman ay panayan lunok ng laway dahil sa pagtitimpi ko ng aking galit. Bueno, wala naman akong nakitang masama sa kinain nyo. Masaya akong malaman na ligtas ang pagkain. Sige mga kasama, tikman nyo na ang masarap na luto ng aking matalik na kaibigan. Masayang umakbay si Hator kay Tatay at dinala siya sa tapat ng entablado. Akala ko, makakakain din ako ng karne ng tao. Kaya naman, nang mapaniwala namin si Hator, saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Si Pino naman, muntik pang matumba sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na panginginig ng kanyang tuhod. Anak ng putya, tol. Pakiramdam ko hindi na ako humihinga kanina eh. Eka, tol. Paano si Mang Elip? Alam ko matibay ang sikmura ng tatay ko, kaya makakaya niya yung malampasan. Napasulyap ako kina Tatay at Hator na umakyat sa entablado kung saan ay ipinakilala ng pinuno ng tribo ang pagiging magkaibigan nila ni Tatay. Pagkatapos ay sinimulan na ang ritual sa pag-iisang dibdib ni Nalita at Hator. Umakyat sa entablado ang isang pamilyar na matanda. Kahit nakasuot siya ng maskara, nakilala namin siya sa hawak niyang sibat. Hindi namin inaasahan na si Lolo Castor pala ang magsasagawa ng kasal sa dalawa. Paktay! Paano yan? Nalagay na sa alangalin si Lolo Castor. Tiwala. Kailangan natin magtiwala kay Lolo Castor. Sa pagsisimula ng seremonya, naubos na rin ng mga alagad ni Hator ang pagkain, habang ako naman ay pinagmamasdan ang dalagang nakatingin sa aming gawi. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala at takot.
Kahit hindi siya magsalita, alam kong humihingi siya ng tulong sa amin. Kaya tumango ako bilang tugon sa kanyang pag-aalala. Akin ang singsing upang ang iyong asawa ang magsusuot nito sa iyong daliri. Nang sabihin yun ni Lolo Castor, naunawaan ko na kasama yun sa plano ng matanda para makuha niya ang singsing ng sinaunang supremo. Siya ang magsisilbi na parang pari sa dalawa. Nagdadalawang isip pa si Ator, pero dahil kasama yon sa seremonya, walang nagawa si Ator kundi ang ibigay sa matanda ang singsing. Palatandaan yon na hindi ito nagkaroon ng hinala na ibang tao na ang nasa harapan nito. Sabay ng pag-abot sa singsing ang pagtuktok ng sibat ni Lolo Castor sa sahig ng entablado. Yun ang napag-usapan naming hudyat ng pagsisimula ng laban at pagliligtas sa mga biyaga. Gawin niyo na! Sabay hablot ni Lolo Castor sa kamay ng kanyang apo na si Lita. Nagkaguluan lahat nang sabuyan namin ng abo ang mga alagad ni Ator. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang mga kalaban, habang ang kanilang pinuno ay nagwawala dahil sa labis na galit. Hinabol nito si Lolo Castor, ngunit humarang si tatay. Kaya naman nakatakas ang maglolo at dumaan sila sa likod kung saan walang mga bantay. Nang matiyak namin na nakatakas na ang maglolo, hinarap namin ang mga aswang. Anong ginawa niyo? Bakit niyo ginulo ang kasal ko? Mga hayop kayo! Kailangan pa bang itanong yan? Ang mga kagaya mo na demonyo, hindi makakatanggap ng pagmamahal mula sa tao. Wala kang karapatan na pakasalan ang kahit na sino man. Hindi mo siya makukuha. Ako pa rin ang pipigil sa'yo. Hayop ka talaga. Bakit ba hanggang ngayon sagabal ka pa rin sa mga plano ko? Ang dapat sa'yo ay mamatay! Mula sa harapan ni tatay, biglang nagpalit ng anyo si Ator. Naging mabangis na aswang na mangingilaw. At ang nakakatakot sa kanyang anyo, ang mahaba niyang dila na kayang pumulupot sa katawan ng tao. Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Hindi na ako pauuto sa mga kagaya mo! Isang malakas na suntok ang tumama sa tiyan ng aking ama. Tumalsik siya at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Sinugod ko ang pinuno ng mga aswang at inatake yon gamit ang aking matalim na itak. Tinamaan ko siya sa kanyang dibdib, ngunit kitang-kita ko na humilom ang kanyang sugat. Anak ng putya! Paanong nangyari yun? Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Wala kang magagawa sa ngayon dahil hindi ko hahayaan na makatakas pa kayo ng iyong ama pagkatapos niyong guluhin ang kasal ko. Isang malakas na kalmot ang tumama sa aking tiyan. Pagkatapos ay naramdaman ko ang pagpalupot ng kanyang dila sa aking leeg. Nabitiwan ko ang aking itak. Sumugod naman si tatay para ako ay iligtas. Ngunit maging ito ay nasakal din ni Ator. Umangat ang paa ni tatay sa lupa habang ako naman ay nagpupumiglas at hindi makahinga sa mahigpit na kapit ng dila nito sa aking leeg. Halos mawalan na ako ng paningin sa higpit nun. Naalala ko na may abo nga pala ako sa aking bulsa. Agad-agad ko yung dinukot at isinaboy sa kanyang muka. Kaya naman, nabitiwan niya ako at ganun din si tatay na bumagsak sa lupa. Habang nangangapa sa paligid si Ator dahil pansamantala siyang nabulag, mabilis kong dinampot ang aking itak at kinuha ko ang bote ng bertud ng katas ng bawang mula
sa aking bulsa. Binuksan ko ang takip at ibinuhos ko yun sa talim ng aking sandata. Pagkatapos, tinaga ko ng malakas ang kanyang leeg. Ngunit hindi man lang yun nagkaroon ng malalim na sugat. Tay, ano po nangyayari? Bakit hindi halos umi-epekto ang bertud sa kanyang katawan? Hayop ka! Ginamitan mo pala ako ng bertud. Kaya pala ang kirot na sugat ko. Pwes, hindi ang bertud ang makakapagbabagsak sa akin. Mapapatumba mo ang aking alagad. Ngunit ako, hindi! Tumayo si Ator. Sabay suntok ng malakas sa aking muka. Bumalandra ko sa kulungan ng baboy ramo. Ramdam na ramdam ko ng mga sandaling yon ang sakit ng aking katawan. At dahil nasira ko na ang kulungan ng mga baboy ramo, agad akong tumayo. Lahat ng mga naroon, sinabuyan ko ng abo. Pinatakas ko silang lahat. Kaya naman, mas lalong nagwala sa galit si Ator na pinuno ng mga aswang. Halapastangan ka! Humanda ka! Magbabayad kang kutong lupa ka! Sige na! Tumakas na kayo lahat! Bilisan nyo! Pero, dali mo sila sa ligtas na lugar! Dali! Sige! Tumakas kayo! Patakasin nyo ang lahat ng mga biyag! Pero sisiguraduhin kong mauuna ang tatay mo sa kamatayan! Natigilan ako nang makita ko ang nakatutok na mga matatalas na kuko ni Ator sa leeg ng aking ama. Anak! Sige na, tumakas ka na! Pabayaan mo na ako rito! Iligtas mo ang mga biyag! Pakawalan mo ang tatay ko! Demonyo ka! Hindi. Hindi ko siya pakakawalan. Tsaka ano kaya ang mararamdaman ni Wanda kung nakikita niya ang kahinaan ninyong dalawa? Nakikita niya sana kung anong klaseng lalaki ang ipinalit niya sa akin. Sayang, minahal ko pa naman siya ng higit pa sa buhay ko. Ikaw ang unang sumira sa pagiging magkaibigan natin, Elip. Nagkakamali ka. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Tumulong lang ako. Kaya kung totoo matapang ka, pakawalan mo ko tayong dalawa magtos. Huwag mong idamay ang aking anak. Damay na siya rito. Dahil siya ang bunga ng pagtataksil niyo sa akin ni Wanda. Kaya ang dapat sa inyo ay tinatagtad ng pinong-pino hanggang sa mamatay. Huwag! Huwag mo siya papatayin. Dahil kung hindi mo na mababawi ang singsing. Tumigil si Ator sa tangkanyang pagsaksak sa leeg ng aking ama. Kaya naman, sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong lumapit at sinuntok ko ng malakas sa muka si Ator. Nabitiwan niya si tatay. Ngunit agad ding nakabawi ng lakas at inatake niya ng kalmot sa likod ang aking ama. Kasunod ng malalakas na pagbayo ng suntok nito na tumama naman sa dibdib ni tatay. Agad na nawalan ng malay ang aking ama. Sa bilis ng pangyayari, hindi kagad ako nakagalaw. Huwag ka nang lumaban. Dahil talo na kayo. Kailangan ko kayo ng buhay para maibalik nila sa akin ang aking asawang si Lita. Pagsisisihan nyo ang ginawa niyong pangingialam sa aking kasal. Hindi ko na pinatapos pa ang salita ni Ator. Gumanti ako ng taga sa kanya, ngunit mabilis itong nakaiwas. Tumalon ng mataas si Ator at isang malakas na suntok ang tumama sa aking sikmura. Sa lakas ng kanyang kamao, nawalan ako ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa dahil sa malakas na boses ni Ator, kasunod ng pagsaboy ng tubig na tumama sa aking muka. Gumising ka. Gusto kong makita mo kung paano ko kayo parusahan ng tatay mo. Sige, buhusan niyo pa siya ng tubig nang tuluyang magising. Dahil sa mga galos ko sa katawan,
Nakadagdag yun sa sakit na parabang unti-unting pinupunit ang aking laman, habang ang tubig naman na isinaboy nila sa aking muka ay sapat na para mahirapan ako sa paghinga. Hindi ako makawala dahil nakagapos ang aking mga kamay. Dagdagan niyo pa ang pagpapahirap sa kanya. Naiinsulto ko sa ginawa nilang pagpapatakas sa ating mga bihag. Nilagyan ng tela ang aking muka at pagkatapos ay binuhusan nila ng tubig. Nagpumiglas ako habang kinakapos ang aking hininga. Tama na! Huwag niyong gawin yan sa anak ko, Ator! Tama na! Huwag niyong saktan ang aking anak! Anak ninyo ni Wanda na nagmana sa'yo sa pagiging mahusay na kusinero. Ang buong akala mo ba, Ilip? Wala akong alam sa mga pinaggagawa ng anak mo sa aking mga tauhan. Ang totoo, kasama ito sa plano ko. Ang akala ba ninyo ay basta na lamang niyo akong matatalo? Pues, hindi kayo magtatagumpay hanggat hindi na ibabalik sa akin si Lita at ang Singsing. Hindi ko ititigil ang pagpapahirap sa inyo. Hindi na sila babalik. Mamumuti lang yung mga mata sa kakaintay sa kanila. Napag-usapan na namin. Handa kami mamatay para sa kaligtasan ng maglolo na yon. Hindi ako naniniwalang hindi sila babalik. May hina ang kanilang loob, kagaya ninyong dalawa. Kaya paghahandaan ko ang pagbabalik nila para iligtas kayo. Ang paghandaan mong demonyo ka ay ang epekto ng bertud na katas ng bawang sa katawan ng mga alagad mo. Makikita mo ang pagbabalik ng tunay na impyernong sinasamba mo. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? 3 oras. Magaganap ang kahindik-hindik na epekto ng bertud sa mga alagad mo na kumain ng mga niluto naming ulam. Sa harapan mo mismo, makikita mo ang kanilang mga itsura, kung paano sila magpapatayan. Hindi! Hindi maaari! Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka! Huli na! Sa mga sandaling ito, nasa dugo na nila ang bisa ng bertud. May isa pa akong magandang balita sa iyo, Hator. Ang kinain ninyo mismo ay ang isa sa mga alagad mo. Hindi! Hindi totoo yan! Tuluyang naubos na ang pasensya sa akin ni Hator. Mabilis niya akong sinunggaban at paulit-ulit na sinuntok sa muka, habang ang damit naman ay ibinalik niya sa aking muka at siya mismo ang nagbuhos ng tubig sa akin. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko ay katapusan ko lang talaga. Ipinagdasal ko na lamang sa Panginoong Diyos na iligtas niya kami sa tiyak na kamatayan. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Lolo Castor mula sa labas ng kubo na kinaroroonan namin. Pakawalan niyo ang mag-ama! Dala ko ng Singsing at ang aking apo na si Lita. Papayag na ako sa gusto mo mangyari, Hator. Basta't pakawalan niyo lamang ang mag-ama. Narinig niyo? Binalikan kayo na may hinaan loob na kagaya ninyo. Kaya naman, nasa akin pa rin ang huling halakak. Sige, pakawalan niyo ang inutil na mag-amang ito. Kinalagan kami ng tali sa kapatulak na pinalakad palabas ng bahay. Bumungad sa aming paningin ni tatay, sina Lolo Castor, si Pino at si Lita. Bakit pa kayo bumalik? Hindi ko hahayaan na mapahamak kayo ng dahil sa amin ng aking apo. Nakapagpasya na ang aking apo. Magpapakasal siya kay Hator. Heto na ang Singsing. Sige na! Ano, Hator? Heto na ang Singsing! Pakawalan niyo na ang mag-ama! Magaling! Kung ganyan ba naman ang usapan, ay labis kong ikatutuwa. Sige! Pakawalan niyo na ang mag-ama! Nang mga sandaling yon, ay hindi ko maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ni na Lolo Castor at Pino. Pero nagtiwala kaming dalawa ni tatay sa kanila.
Bago iniabot ni Lolo Castor ang singsing, ay sinigurado niya muna na nakalapit na kami sa kanya. Sige, ituloy niyo na ang seremonya. Dito lang kami hanggat hindi natatapos ang ritual. Hinawakan ni Ator ang singsing na ibinigay ni Lolo Castor. Pagkatapos ay isinilid niya yon sa kanyang bulsa. Lumapit din si Lita sa kanya. Kaya naman, nagduda si Ator. Teka, sandali lang. Para yatang hindi ako kampante sa nakikita kong pagpayag ninyo sa kasal namin ni Lita. Para sigurado, igagapos ko kayong lahat. Kapag iginapos mo kami, hindi magsasalita ang aking apo para tanggapin ang kasal mo. Hindi magkakaroon ng bisa ang kasal ninyo. Yun ang isa sa kondisyon namin. Natigilan si Ator sa sinabing yun ni Lolo Castor at sa huli, pumayag rin ito. Nang gabing yun, ay itinuloy na nila ang kanilang kasal habang nakatayo kami at napapalibutan ng mga tauhan ni Ator. May ibinigay sa akin si Lolo Castor. Isuot mo. Sa oras na sumigaw si Lita, sabay-sabay tayong aatake sa kanila. Ano? Pero ano po ba ito? Yan ang singsing ng sinaunang supremo ng aswang. Yan ang totoong singsing. Ha? Teka, paano po nangyari yun, Lolo Castor? Ibinili niyan sa akin ng namatay kong anak na si Alejandro. Magpagawa ng kagaya ng singsing upang may magamit ako kapag dumating ang ganitong sitwasyon. Kaya naman, sa oras na may suot mo ang singsing, magkakaroon ka ng sapat na lakas para labanan ng mga aswang. Masisilaw din sila sa liwanag na taglay ng singsing. Isa pa, pagsapit ng alauna na madaling araw, magaganap na ang epekto ng bertud. Nang maramdaman ko ang singsing sa aking palad, mabilis ko yung isinuot sa aking daliri at bigla ay naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa aking kamao para bang may suot akong hindi nakikitang liyabe. Ngayong nasa akin ang lahat ng kailangan ko, magaganap na ang aming pag-iisang dibdib ng aking magiging reyna. Tumingala sa bilog na buwan si Ator. Kinuha nito ang singsing mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay ibinigay yon kay Lita para ito mismo ang magsuot sa daliri ni Ator. Kasunod ng paghalik ni Ator sa labi ni Lita, sumigaw ng malakas ang dalaga. Sabay sipa nito sa maselang bahagi ng katawan ni Ator. Namilipit ito sa labis na sakit. Kaya naman, nakatakas si Lita. Tumakbo ito papunta sa gilid ng bakuran ng tribo. Mula roon, nakita ko ang pagpasok ng taong bayan sa tarangkahan. May mga dala silang itak na agad na umatake sa mga aswang. Ngayon na ang tamang oras! Sugod mga kasama! Atakihin silang lahat! Sabay-sabay na sumugod ang mga tao at tanod sa kinaroroonan ng mga nabiglang mga aswang. Nagpalit sila ng anyo, ngunit tuluyan ng kumalat ang bisa ng bertud sa kanilang dugo. Sila ang nagpatayan. Si Hator naman, na nagpalit din ng anyo bilang aswang, ay hindi makapaniwalang nilinlang siya ni Lolo Castor. Hindi maaari! Magbabayad kayong lahat! Huwad ng singsing na ibinigay ninyo! Anong ginawa mong matanda ka? Pagmasdan mo muna ang mangyayari sa mga tauhan mo. Kapag wala na sila makain, ikaw na ang kanilang papatayin. Kakain sila ng kapwa nila aswang dahil sa pagkain niluto ni Mando para sa'yo. Pagmasdan mo kung paanong babagsak ang tribong iniingatan mo. Mula sa aming kinatatayuan, kitang-kita namin ang pagwasak ng ibang aswang sa tiyan ng kapwa nila aswang. Maging ang mga tanod at taong bayan ay nakigulo na rin sa kanila. Iniabot sa akin ni Pino ang matalas na itak
at tinapik niya ako sa balikat bilang hudyat ng simula ng aming pakikipagbakbakan. Hinarap ko ang ibang mga aswang. Mabilis akong sumugod sa kanila. Bawat tamaan ko ng itak, bumabagsak sila sa lupa habang umuusok ang kanilang sugat na parabang may sariling apoy. Isang matandang babaeng tagabulag ang umatake sa akin. Naiwasan ko ang kanyang kalmot. Gumanti ako ng sipa sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lamesa. Yun ang nagsilbi kong sangkalan nang tagtarin ko siya sa ibabaw nun. Umalingaw-ngaw ang pag-angil ni Hator nang isa-isa niyang patayin ang sarili niyang alagad. Mga buwisit kayo! Kung magiging kalaban ko rin kayo, sama-sama tayong mamamatay! Bawat aswang natamaan ni Hator ng kanyang suntok at kalmot. Lahat ay natutumba at dinudurog niya ang katawan na parabang lata. Pagkatapos ng kaguluhan, biglang tumahimik ang paligid. Nakita namin na nakatayo si Hator sa gitna ng kanyang tribo. Habang nakangisi, ipinakita niya sa amin na wala siyang pakialam sa kanyang mga tauhan na pinatay niya dahil kinain niya ang lamang loob ng isa sa kanyang tauhan. Walang ibang mahalaga sa akin kundi ang singsing at silita. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mga inutil kong alagad. Makuha ko lang ang kailangan ko. Lalong-lalo ka na, Ilip. Isa ka talagang manloloko. Walang nanloko sa'yo. Ikaw mismo nanloko sa sarili mo at sa iyong mga tauhan. Tumahimik ka. Sa simula pa lang talaga, hadlang ka lang sa mga pinaplano ko. Maging sa puso ni Wanda, ikaw pa rin ang karibal ko. Wala kaming relasyon ni Wanda. Nagkamali ka ng taong pinagbibintangan. Tay, ano pong ibig niyo sabihin? Bakit pinagkakailangan niyo po si nanay? Dahil hindi ko naging asawa si Wanda, anak. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Si Alejandro ang totoo mong ama. Siya ang totoong minahal ni Wanda at hindi ako. Elip, anong ibig mo sabihin? Wala kaming relasyon ni Wanda. Si Alejandro talaga naging asawa niya. Biniyayaan sila ng dalawang anak. Sina Mando at Lita. Kinailangan namin silang paghiwalayin upang hindi sila parehong masaktan ni Hator. Yun ay nang matuklasan naming tatlo na si Lita ang magiging sunod na alay para sa Supremo. Huli na malaman naming tatlo na ang mismong kaibigan namin na si Hator ang Supremong tinutukoy ni Alejandro sa kanyang mga pangitain. Kaya lahat ay nakaplano ayon sa kanyang panaginip. Pero nalaman pa rin ni Hator ang pagiging alay ni Lita. Lahat ng mga nangyayari ay nabanggit na ni Alejandro bago siya namatay. Sinungaling! Huwag kayong gumawa ng kwento! Tumulong lang ako sa mga kaibigan ko. Ang pagkakamali ko lang, pinagkaisaan ka naming tatlo. Dahil ikaw lang naman ang nagsanla ng kaluluwa sa demonyo. Alang-alang sa kasakiman, sa kapangyarihan. Hindi maaari. Hindi totoo yan! Pero nakabawi ka na. Dahil pinagbayaran na nila ng buhay. Ang ginawa mo, pinatay mo sila, hindi ba? Kung siya ang pumatay sa aking mga magulang at ngayon, pakakasal siya sa aking kapatid na si Lita, hindi ako makakapayag. Ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sumugod ako sa pinuno ng mga aswang gamit ang aking matalas na itak. Tinaga ko siya. Ngunit mabilis niyang naiwasan yon. Gumanti siya sa akin ng suntok at tumama yon sa aking dibdib. Ngunit mabilis akong nakaikot at siniko ko siya sa kanyang muka. Habang sina Pino naman at tatay ay sabay-sabay na rin na sumugod sa kinaroroonan ni Hator. Ngunit tinamaan sila ng kalmot nito sa dibdib. Lumiwanag ng malakas
ang mga mata ni Hator. Nasilaw kaming lahat. Apo! Ang singsing! Buhusan mo ng bertud ng katas ng bawang! Bilisan mo! Inihagis sa akin ni Lolo Castor ang bote na naglalaman ng bertud ng katas ng bawang. Saka mabilis na ibinuhos yun sa akin suot na singsing. Maging ang aking itak, binuhusan ko rin. Sumiklab ang malakas na liwanag mula sa singsing. Kaya naman, si Hator naman ang nasilaw. Ito na ang magiging katapusan mo! Hayop ka! Malakas kong sigaw habang tumatakbo pasugod kay Hator. Kitang-kita ko ang liwanag sa aking kamao nang isuntok ko yon sa dibdib ni Hator. Yumanig ang katawan niya. Sinundan ko yon ng malakas na pagtaga sa kanyang balikat. Umusok ang kanyang sugat. Napahiga siya sa lamesa at doon, walang awa ko siyang tinadtad ng taga. Kinatay ko ang pinuno ng mga aswang sa harapan ng mga tao. Sa huling pagsaksak ko sa kanyang dibdib, sumabog ang liwanag mula sa akin singsing. Kasunod ng paglagablab ng katawan ni Hator. Nanginginig ang aking katawan sa labis na galit hanggang sa pumatak ang aking luha nang makita ko ang naaabong katawan ni Hator. Naluluwa naman na lumapit sa akin si Rita at mahigpit niya akong niyakap habang tinatawag niya akong kuya. Lahat ng pagod at sama ng aking loob ay nawala nang maramdaman ang pagmamahal ng aking kapatid. Salamat sa Diyos. Hindi niya hinayaan na mapahamak ka, Lita. At pinagtagpo pa rin tayo ng Diyos para magkasama ulit. Hindi ako makapaniwalang may anak si Wanda na panganay. Sa dinami-rami ng taong maihingan ko ng tulong, ikaw pa na sarili kong apo. Kung hindi mo kadugo ang aking anak na si Alejandro, hindi mo magagamit ang pinagsamang kapangyarihan ng bertud at ng singsing. Ngayong natapos na ang paghahari ni Hator, matatahimik na ang ating baryo mula sa mga aswang. Lolo Castor, Chong, baka naman pwedeng manligaw kay Lita. Si Raulo, subukan mo lang at manghihiram ka ng mukha sa aso. Ito naman, hindi na mabiro. Masyado kang high blood eh. Nagtawa ng kaming tatlo dahil sa sinabing yun ni Pino, habang si tatay naman ay hindi makalapit sa akin. Alam ko na nag-aalala siya dahil sa natuklasan kong lihim mula sa aking pagkatao. Tay, huwag niyo po isipin na masama ang loob ko dahil sa mga natuklasan ko. Nagpapasalamat pa nga po ako sa inyo dahil inalagaan niyo po ako mabuti. Tay, maraming salamat po. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Hindi po, Tay. Dahil alam ko pong minahal niyo po ako ng higit sa totoo niyong anak. Isa pa po, sinalupunin niyo ang galit ni Hator na dapat sana ay para sa aking ama at ina. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Elip. Dahil nakiisa ka sa pagtulong mo sa aking apo. Hindi matatawaran ang pagmamahal mo sa iyong mga kaibigan. Naluluwang napayakap si tatay sa akin at kay Lolo Castor, habang ang taong bayan naman ay sobrang nagpasalamat sa amin dahil sa pagkakaligtas namin sa kanilang anak na nakakulong sa tribo ni Hator. Nang araw na yon ay umalis kaming magkakasama. Kahit lumipas na ang mahabang taon, ay sariwa pa rin sa aking alaala ang tagpong yon sa aking buhay, kung saan nakipaglaban ako sa pinuno ng mga aswang na mangingilaw. Sa ngayon po, tuluyan nang naubos ang kanilang lahi. Wala nang nailathala sa libro ng tungkol sa kanilang paghahasik ng lagim. Masaya na rin po akong namumuhay kasama ang aking pamilya. Si tatay naman po ay matagal nang pumanaw
dahil sa kanyang katandaan. Samantalang sina Pino at Lita, himala po. Sila pa po talaga ang nagkatuluyan. At ngayong kaarawan ko ay nakatakda silang bumisita sa akin. Sa ngayon, habang inilalahad ko ang aking kwento, hindi ko maiwasan ang hindi mapangiti habang hawak ko ang singsing ng sinaunang supremo ng mga aswang. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makasama ang aking kapatid at mabuting kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat. Mando, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim ng katapatan. Ito ang pagsasamahan na nananatiling matatag kahit yumanig ang mundo ng sakuna, pagsubok at alitan. Sa gitna ng hirap, mas nangingibabaw ang pagtutulungan, pagpapatawad at pagkakaisa. Ang ganitong uri ng kaibigan ay higit pa sa kapatid o kadugo. Isang taong maaasahan sa bawat oras, hindi umaalis sa panahon ng dilim. Tunay ngang ang tapat na pagkakaibigan ay isang mahalagang kaloob at biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Ang sabi nga sa Kawikaan 18:24, may kaibigang mas malapit pa kaysa sa isang kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po nawa kayo ng buong may kapal.